Topic po natin, paano puputi ang kilikili, paano makakaiwas sa body odor. Okay, dapat topic ni Doc Lisa to. Pero inaral ko rin ito. Maraming may gusto nito, underarm whitening and body odor. Yan ang problema ng maraming tao. Katulad nito, di ba, masyado na siyang maitim eh. So, tingnan natin, bakit ba nangingitim ang kilikili? Okay? Unang-una, baka sobra kang kuskus, di ba? Sinasabi nga ni Dr. Catigo, huwag masyadong kutkutin, kuskusin, kasi lalo mong kinukuskus yan, hinihilod, lalong maitim. Parang siko natin, di ba? Lagi nakaganito, kaya nangingitim. Sobrang shave, baka kaka-shave mo nasusugat mo siya. Dapat nga kung nasaan yung buhok ng kilikili, let's say nakababa yung buhok, dapat yung shave pababa din. Hindi yung nakababa, iko-kontra mo. Kasi pag kinontra mo, baka masugat siya. Masikip ang baro. Diba? Pag masikip, mangingitim. Mga smoker, yung ibang smoker, may hyperpigmentation. Isa pa, may diabetes. Yung mga diabetic, merong isang condition, tawag acanthosis nigricans. Tingnan niyo yung mga diabetic. Tsaka overweight, nangingitim ang leeg. Diba? Nangingitim dito. Nangingitim ang singit, pati kilikili nangingitim. From diabetes yun. Meron din mga infection, erythrasma, at meron pa ibang sakit. Ayan, sobrang stress din. Tumataas yung cortisol level, nangingitim din. Hormonal imbalance. Okay? Deodorant, depende. Actually, yung tawas, ako ginagamit ko tawas pero roll-on. Pero yung tawas mismo, minsan, yung pinaka parang crystal niya, kung medyo marami, baka makagasgas din. Oo, kailangan medyo wala na siyang tulis-tulis. Kasi baka yung mga deodorant na lang na tawas, baka kasi magasgas din siya. Tsaka yung mga overweight, siyempre pag overweight ka, di ba, kumikis-kis siya, mangingitim. Pati singit din, mangingitim. Doon din yun pareho din So, singit, kilikili, pwede mangitim, at pwede rin mangamoy. Singit din at kilikili, pareho din ang problema. Yan. So, pakita ko muna sa inyo, usually kasi pag maitim talaga, siyempre papapayat tayo, control ang diabetes, 'di ba? Tapos lang, medyo i-dry lang, wag lang masyadong galaw-galawin. May tao talagang medyo maitim Pero kung pupunta kayo sa dermatologist, mga pampaputi na ibibigay nila, pero mga dermato, sinasabi ko lang sa inyo yung mga may proof Ito ibibigay nila, pampaputi, mga hydroquinone, retinoic acid, meron pa iba. Yung iba, kojic acid. Yung iba, may chemical peeling, pero mga dermato gumagawa. Mga derm abrasion, merong laser therapy. May kamahalan. Itong pamahid, hindi naman ganun kamahal. Hindi lang sa kilikili, pati sa muka, pampaputi, meron ito binibigay nila. Para alam nyo lang. Yan, yung laser. Okay? Bukod dito, merong maraming home remedies. Diba? Sa pampaputi. Pero, yung proof niya, hindi ganun kalaki yung proof. Walang malaking pag-aaral na, kaya hindi ko masasabi sa inyo, ay, lagyan mo lang ng kalamansi o baking soda, puputi na yan Pero, wala naman masama i-try kasi marami ding mga product, yung mga deodorant, nilalagyan nila ng kalamansi, nilalagyan nila ng vitamin C, vitamin B3, sinasabi nila mga whitening. So, pwede nyo i-try, di ba? Wala namang masama. Let's say ito, isang common na allegedly pampaputi, baking soda, tsaka calamansi or lemon. Like ito, konti lang. Gawin natin kunwari 1 teaspoon baking soda, 1/4 na lemon, pinaghalo, tapos ina-apply, ginagawang parang paste, ina-apply. Pero bago natin gawin to, kung gusto nyo subukan, ayaw nyo muna pumunta sa derma, merong mga, dapat i-patch test mo muna. Kasi pag nasobrahan, baka mamula, sumakit, lalong mangitim. Diba? Medyo matapang kasi, paano kalamansi din yan. Si Dr. Catigo nga, sabi niya, pag kalamansi, lagyan mo kalahating tubig. Kasi pag masyadong matapang, kalamansi, kalahating tubig, turo yan ni Dr. Catigo, pwede mo lagyan. Huwag lang sobrang tapang, baka in 6 weeks, medyo puputi. Diba? Ito with baking soda and lemon or kalamansi, ang gagawin daw, lagyan mo muna maliit. Konting-konti lang, huwag mo na ipahid. Maliit lang siguro, parang 25.
Pag pinahid mo siya, after a day, tingnan mo kung magda-dry ba, mag-i-irritate, mag-allergy ka ba, o mag-i-irritation ka. Pag nakita mo namumula, ay wag mo na gawin. Diba? Kasi nga, ang skin natin, acidic eh. Baking soda, basic eh. Kaya pinaghalo mo, pwedeng ma-irritate. Okay. May iba pang tinatayang nakakatulong daw, hindi lang lemon juice, sa atin calamansi. Yung iba, coconut oil. Yung iba, potato peel. Yung iba, gatas. Ano ba to? Cleopatra. So, may mga oil massage, aloe vera, cucumber. Merong mga vitamin B, vitamin C. Okay? Tapos, meron pa rin tayo nakikita yung mga binibenta kung saan-saan na pampaputi daw ng kilikili. Pero, may warning kasi nga minsan itong mga chemical na to masyadong matapang na acid eh. So hindi natin alam kung very acidic kasi at ma-irritate yung kilikili mo, baka lalong mangitim eh. Kaya kung hindi naman ganun kaitim, parang hayaan na lang natin. 'Di ba? Meron tayong napapanood sa mga news, 'di ba? Konti lang ang pimples niya, nagpa-peeling siya, lalong nasira yung mukha, nagpeklat, 'di ba? So, ingat tayo. Mas safe doon sa dermatologist. Although, kahit sa dermatologist, may risk din. Okay? Meron din post-inflammatory hyperpigmentation tapos galawin ng derma. So, lahat naman may risk. Ito, wala akong nilagay na product, pinutol ko. Pero makikita nyo, itong mga whitening sample lang to, mga deodorant, nilalagay nila ang laman lang, vitamin C. Oh. Ayan, may collagen. Ito, nilagay niya licorice. Parang kilala to, pampaputi, may mga extract. Ito, tawas, nilagay niya kalamansi, pampaputi. So, ano ba yung mga ingredients na medyo kinikilala na baka makaputi? Ito, mga aluminum compounds, less sweat lang to. Vitamin B3, vitamin C, licorice, yung ingredient kanina, kojic acid, may AHA, BHA. Ito yung 4 na common brands. Tinanggal ko lang eh. Hindi ko pinakita yung buong pangalan. Pero ang point ko, kung bibili kayo, may nakalagay whitening, pwede nyo naman i-try. Pero ang laman niya kasi, yun din eh. Vitamin C din, licorice din, sunflower seed din, vitamin B3 din, vitamin C din. So, yun din ang laman. So, ang laman ng mga products, parang ito rin na ginagamit. Diba? So, pwede nyo i-try. Ito si Doc Lisa, nagtatry. Maputi naman kilikili niya. So, kailan tayo magpapacheck up sa doctor? Ito, medyo maitim. Tingnan natin, baka nakuskus mo masyado eh. Minsan, hinahayaan lang, puputi rin naman eh. Kung gusto mo, kalamansi, baking soda, pwede i-try. Pero, i-check na rin kung may diabetic ka. Diba? Baka may sakit eh. O may infection, o hyperpigmentation, o baka meron kang melasma. Baka may ibang condition. Pa-check na rin blood sugar. Tsaka yung stress level, pag sobrang stress, o baka may hormonal problem, baka may PCOS. Diba? Baka overweight, yun lang ang kailangan mo ayusin. Okay? So, yan lang po. Sinabi ko sa inyo, ano proven, ano hindi proven, mas okay syempre sa derma kung may budget. Bukod dito, pag-usapan din natin ito, may putok, may body odor. Yan din yan. Kilikili at singit, very common, nangangamoy. Bakit nangangamoy? Okay, ito yung balat natin, may sweat glands yan. Pag ang pawis naghalo sa bacteria, yung balat natin may bacteria. So, pawis plus bacteria equals body odor, ang heat. Okay? Yung katawan natin, may parts yan na meron tayong sweat glands na maamoy. Ito mga eccrine, sweat glands. Yang, ang parts na maamoy ng katawan natin, kilikili, singit, maamoy, sa paa, maamoy, sa ulo, batok. Diba? May anghit din yan eh. So, iba yung sweat glands niyan, kaya maamoy. Pero dito sa harap, dito sa likod, walang amoy yan. Kasi, basically, yung sweat glands niya, mas malabnaw yung pawis. Yung sa kilikili, kita mo yung pawis natin sa kilikili, very oily yan eh. Kaya maamoy yan. Okay? Bakit nagkaka-body odor? Pawis ng pawis, baka menopause, hormonal problem. Baka overweight, sobra kang taba, di ba? Naiinitan eh. Mapayat ni naiinitan. Nagkikiskis, di ba? Lagi nang kikiskis, ayan, no?
or stress, nagbi-video. Bawat video ko may pawis konti. Diba? Diabetic, pwede rin maamoy. Okay? Baka may mga medications. At sa pagkain, very common yan. Diba? Pag mahilig ka, yan, sa spicy, sili, ayan, garlic, onion, very healthy. Alak, sigarilyo, maamoy lahat yan. Bad breath na, maamoy na, tapos sa pawis lumalabas. Tapos hindi ka pa uminom ng tubig. So, kailangan maraming tubig iinumin. 8 to 10 glasses of water para less amoy, di ba? Kasi maraming tubig iinumin, malakas ihi mo, hindi mapanghi. Kahit yung pawis mo, mas malabnaw konti. Yan. Sobrang stress. Ito may connection yan. Pag kayo ay hindi stress, let's say, nagja-jogging ka lang, hindi ka stress, pinapawisan ka, tingnan mo yung pawis mo, hindi ganun kabaho. Hindi siya maamoy masyado. Paano? Ano ka lang, relax ka lang napawisan ka lang Pero pag na-stress ka, magsasalita ka, mag-i-speech ka, may kaaway ka, yung talagang, o may sakit, nagkasakit, pinawisan ka ng malapot, alam niyo yun, cold sweats. Pag pinawisan ka ng malapot sa stress, iba ang pawis na yon. Very oily, malagkit, maamoy na pawis yun. So, malalaman mo sa pawis kung stress ba yung tao o hindi. Kidney disease, kidney failure. Pag sira ang kidney, sira din ang liver, lalo na pag kidney failure, siyempre, hindi makalabas yung ihi, lumalabas din yung amoy sa katawan. Di ba? May amoy sila. Spicy. Isa pa pala, mas nagkakaedad, less pawis. Mas nagkakaedad, less body odor. Mas tumatanda, makikita mo, hindi na sila maamoy. Pero yung mga teenagers, nako, sobra ang hit. Teenagers, 20 years old, talagang active ang hormone nila, takbo ng takbo, sobrang amoy niyan. Di ba kayo mga bata, nangangamoy, kahit mga 5-10-year-old kasi nga very active, pero pag nagkakaedad, less amoy. Okay? Dapat maligo. Pwede nyo gawin, kung maamoy talaga, kahit tanghali pa lang, nafe-feel mo, nangangamoy na, di ba? Pwede ka pumunta sa lababo, sa CR, sasabunin mo na yung kilikili mo. Okay? O kung sa paa, kailangan hahangi-hanginan na. So, pwede mo sabunin na yung kilikili mo sa tanghali para at least twice a day. Baka hindi ka na umabot sa gabi. Shower after sweating. Hugasan maigi yung katawan. Yung baro, kailangan, di ba, mabango. Kasi kung yung baro mo, hindi magandang laba, may amoy, hindi natuyo, mangangamoy. Medyo loose din yung baro, mas masikip, mas pawis, mas aircon, mas maganda, di ba? Kung meron kang mga labas sa kali, di ba, baka pwede sa hapon na lang. Kasi kung umaga pa lang, nagbilad ka na sa flag racing ceremony, pawis na pawis ka na, umaga pa lang, ay mangangamoy ka na talaga. Mga diet. Okay? Ayan. Pag maamoy talaga kilikili, may tulong ang pag mag-shave O pag natanggal yung buhok, baka less smell. Mas malalagyan mo ng mga antiperspirant and deodorant. Shower daily, kung hindi, twice a day. O yung mga important parts lang, kung nagmamadali ka lang, kilikili, singit, paa, yan ang very important kasi yan ang mga nangangamoy. Okay? Isa pang secret dito, pag nagpunas ka sa kilikili, ganyan, no? Ito pinakamahalaga sa lahat, di ba? Wag lang kuskusin, baka mangitim. Very important, tutuyuin lagi. Dapat yung kilikili, pagkaligo mo, tuyong-tuyo. Lalo na ang singit, dapat tuyong-tuyo, kundi mangangamoy yan. Bakit? Basa ang singit kilikili, madilim yan, tapos may bakterya dyan. Pagising mo, maamoy na agad siya. So, sayang lang ligo mo kung basa pa rin siya. Okay? Magandang iiwasan, as usual, spicy, meat, processed foods. Ang maganda, lahat ng green leafy vegetables. May chlorophyll, napakaganda, less body odor. Fiber-rich, gulay. Maraming fiber, maganda pagdumi, pag-utot, maganda digestion, hindi mag-iipon ang dumi sa katawan. Herbal tea, chamomile tea, green tea, jasmine tea, peppermint tea, maraming tubig, less body odor. Vitamin C,
orange, dalandan, suha, napakaganda vitamin C, marami pang tubig. Di ba? Yan, take a bath. Pagdating sa sabon, hanap kayo ng antibacterial soap. Any antibacterial soap. Ang common sa atin, Safeguard, pero kahit iba, okay naman. Dati gumagamit ako ng Safeguard, pag sa bata, meron siyang antibacterial pwede siya. Pero sa mukha, hindi ko pinapayo Safeguard, nakaka-dry siya. Ngayong may edad na ako, hindi na ako gumagamit ng Safeguard. Mas may edad, ano po tayo? Wala na tayong oil. Kulang tayo sa oil. Kaya naglipat na ako nag-Dove na ako ngayon Dove kasi mas oily siya. So pag may edad, mas maganda yung Dove. Dati ivory ako pero nagda-dry ako dito lalabas yung mga balat-balat. So Dove, mas oil, tapos nilalagyan ng mga lotion para hindi mag-dry. Kasi nagkakaedad, less sweat nga, di ba? Less pawis, less body odor. Yan. Okay? Basically, may taong sobrang pawisin, merong mga medical, surgical treatment, pero sa doktor na yan. Oo, hindi na kailangan. Tapos yung mga teenagers, kakausapin din natin kung anong problema nila. So, merong mga antiperspirant at deodorant na pwede gamitin. Kahit ano naman pwede. Pwede naman tawas o gawin natin twice a day. Okay? Sana po nakatulong tong tips natin, pampaputi ng kilikili at iwas body odor. God bless po.